Magandang araw mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok po akong video sa inyo. Ito may kinalaman doon sa mga claim ng mga albularyo na hindi na nila tayo kinokontra sapagkat kailangan gamitin yung nasa Lucas 9:49 na ang sabi dito, sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong napapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Nagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Isa ito sa mga ginagamit ng mga albularyo para pang depensa sa mga Catholic faith defenders na huwag silang pansinin dahil ang reason nila is hindi naman sila kumukontra. Pag hindi kumukontra, kakampi. So kakampi ba talaga? O yan ang ating ipasagot ngayon kay Brother Tata sa oras na ito dahil magandang tanong ito. Ating pagbigyan si Brother Tata sa pagsagot, pagbigay linaw kung ano ang paliwanag ng simbahan katoliko patungkol sa bagay na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay, Brother Tata Rosal, good evening sa iyo, Brother Tata. Yes, sorry, nawala pala ako, brother. Sorry, nawala ang linya ko. So, yun na lang, pero dahil yung tanong kanina, sinagot naman yun, Brother Wendell, pero nakatanggap din ako ng tanong dahil yung isang batang healer dyan sa Mahayag. Yun, ang batayan nila ang Lucas 9:40 hanggang 50. Pero kung tingnan natin, isa sa tama namang sagot ni Brother Wendell, pero granting na yung tinutukoy diha, hindi yun, kasama natin sa dahil sabi ng ating Panginoon, hayaan lang ninyo. Ay dahil hindi laban sa atin ay ano ba yon? Ang Ay sabi laban sa diyan. atin si So, ano, Bro Tata, laban sa atin si Batang Healer kasi ang turo ni Batang Healer hindi na babalik ang Panginoong Kristo. yes, at saka maliban diyan, parang siguro dumating panahon na siya na ang magangkin na siya ang Kristo. Maliban diyan, papasok siya sa yungib. Pero maliban diyan, Brother Jando, kung tingnan natin ang mga commentary din ng ibang mga Bible scholar, ang pinaghihinayaan ng Diyos, so mula pa sa simula, panahon pa ni Adan and Eva, hindi na pagkalaman ng Diyos ang free will o karapatan ng tao. Dahil pagpaglaman niya, ay hindi na yung tao, robot, parang robot na yung remote control. So nakita ng mga parang sa ating Panginoon, hayaan lang ninyo. Pero darating ang panahon na maningil po ako sa kanila. Di ba? So, yung ginawa na turong tao, mas matindi pa yung ginawa sa panahon sa paghukom. Naalala ko lang yung nag-lecture, nagkatikisay pa ako sa Usami City Jail. May nagtanong sa akin na isang bilanggo sa dormitory, na sabi niya, totoo ba yung isang pulis, na sabi ng isang pulis na dating hipi dito sa Asamis, na inutusan siya ng Diyos na patayin ang lahat ng damo ng yung mga masasamang tao, damo sa lipunan. Kaya ginamit ko ang sagot sa parable ni Jesus, yung Matthew 13:37 hanggang 42 man siguro yun, na sa gabing iyon, ang Diyos, mismo ang anak ng tao, si Jesus, naghagis ng mga binhi ng trigo. Pagdating ng gabi, ang demonyo nahagis din ng damo. At nagkasabay ng tumutubo ang damo at ang trigo. At nag-report yung katiwala o kung sa atin tenants o ganyang katiwala sa lupa, nag-report sa kanyang amo, kumbaga ang Diyos. Binalita nilang na nagsabay na tumutubo ang damo at ang trigo. Bubunutin ba namin ang damo? Anong sabi ng Panginoon, ang anak ng tao? Huwag. Hayaan nyo silang sabay-sabay na tumutubo sa trigo at sa damo. Baka madamay ang trigo pag bubunutin nyo ang damo. Kaya hayaan nyo dahil darating ang panahon, sa ibig sabihin sa panahon, na bubunutin ang trigo sa ating ani na yon, harvest season, at yung damo,
ihagis sa apoy at ang yung trigo ilagay sa bahay kubo, yung bahay yung sa kuan pa, yung sa Bisaya man butang sa kamalig. So ibig sabihin walang karapatan ang tao na pumatay ng kapwa-tao. So atong i-relate dito, may hayaan ninyo dahil respetuhan ng Panginoon ang karapatan ng tao. Pero panahon sa bago ko, maningil siya. At matindi pa, kung basahin natin ang Matthew City 21 hanggang 23, malinaw na ang ginawa sa naturang mga albularyo ngayon, mas matindi pa sa naturang tinutukoy dyan. Dahil naggagawa ng mga milagro, nakabuhay pa ng, ang iba na, nakabuhay pa ng patay, hindi nakabuhay ng patay, nagayo ng mga sakit, nagpagaling ng mga sakit, nakagawa ng mga milagro, at nagpapalayas ng demonyo. Pero anong sabi ng Jesus sa 23? Lumayas kayong makasalanan, hindi ko kayo kilala. So ibig sabihin, hinahayaan lang ng ating Panginoon, pero pagdating ng paghukom, yun na siya panahon na maniningil siya at hindi yun kilala ng ating Panginoon. So yun ang share lang natin, Brother Jando. Dahil yun ang sagot ko sa tanong din sa akin nga mga Katoliko pala. Maraming salamat, Brother Jando, sa pagkakataon. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata. So, sabi dito ni Rebulto, na ipasa ba talaga ng mga apostoles tradisyon sa Romano Katoliko? Yes, bro. Kasi ang kanilang papasahan mismo membro nila. Hindi nila pwede pasahan yung pagano. Hindi nila pwedeng pasahan yung pagano. Ang papasahan nila yung kanila mismong membro. Kaya walang ibang makapaglalabas ng tradisyon ng mga apostol ang tunay na membro. Ngayon, yung MCGI ba may nailabas? Wala. Bakit? Sulpot lang MCGI eh. Saan sila nanggaling? Kay Nicolas Perez. Si Nicolas Perez, saan galing? Kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora saan galing? Kay Felix Manalo. Si Felix Manalo saan galing? Kay Ellen White. Si Ellen White saan galing? Kay William Miller. Si William Miller saan galing? Sa Methodist. Ano ba na? Kawawa. Brother Jando. Is brother. Di ba may Alpha and Omega kayo dyan? Yes, may Alpha and Omega ako dito, bro. Pakibasa yung Church Father, Early Fathers. Anong volume, bro? Volume 8, yung volume 8 sa Sige, ating kunin ko tingnan. muna ha. Wait lang, saglit lang. Yung Early Fathers, diyan malaman natin kung ang mga sinusulat ng mga Early Fathers tradition equal to the Bible mula sa mga apostoles. Alam na natin yung Early Fathers yung mga alagad ng mga apostol. Pakibasa, Brother Jondo. Yung, sa page yun, page 309 o 300. Basta, sandali lang. Ating laruhin. 309, Brother Jondo. 309. Early Fathers. 309. Okay. Volume 8 sa... Pasilipin ko muna saglit lang ha. Sa page 309. Okay. Page 309 tayo. Anong na Ang heading Early Fathers. sa heading? O Early Fathers. Sige. 309 Early Fathers. Fathers. Letter E, Early Fathers. Okay, Early Fathers. Ang sabi dito, brata, ganito. The Early Fathers is a name originally used of the bishops of the ancient church. Later, its use widened to include noteworthy teachers of the church. Finally, only a few ancient church teachers were counted among the early fathers of the church. Their teachings are part of the church tradition which the Catholic Church holds as almost equal to the Bible. Klaro kayo, sino ang nag-hold sa mga sulat ng mga Early Fathers? Yun ang mga sumusunod ng mga apostol. Ang Romano Katoliko, Brother Jando. Yes. Malinaw sa kanila. The Catholic Church ang may hawak. Kaya
yung ano nila, sabi ni Rebulto, bakit nila sinabi na Apostoles tradition na ipinasa raw sa Romano Katoliko? Talaga ipinasa eh. Kami yung ano eh, kami yung karugtong, hindi naman kayo eh. Kaya walang naipasa sa inyo, Rebulto, kasi hindi kayo ang karugtong. Ganun lang naman kasimple unawain yun, no? So, sabi dito, natin yung mga tanong dito kasi nagbabangayan na sila. Wala na akong makitang tanong dito eh. Wait lang ha. Meron ako nakita bro dyan. Saan mababasa sa mga sulat ng mga apostolis na sila ang nagtatag ng Romano Katoliko? Sagutin mo ng tama. Ayon mismo sa sinasabi ng mga apostol. Sinabi ng mga apostol, yung sinasabi sa sa Roma 1:7. Oh, anong sinasabi sa Roma 1:7? Basahin natin ha. Tingnan nyo. Salungat dito yung mga mga dating daan eh. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. At basahin sa English to. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Tanungin mo ang MCGI, meron ba silang member sa Roma na santo? Wala talaga wala. Pero ang Katoliko sa Roma, ang daming santo. Bakit walang MCGI doon? Oh. Kaya ibig sabihin, itong mga santo rito, mga santo Katoliko ito, hindi ito mga membro ni Soriano. Brother Vicente, ikaw naman.